Undefeated pa rin ang OKC Thunder, may combine na 80 points ang young three nila. 39-18 run ang OKC nung last quarter, pinupuwersa pa ng depensa ng Thunder yung Hawks. Muntikan pa mag triple-double si Trae Young, 24 points, 8 assists at 10 turnovers. Iba pa yung pagkakadagdag ni Caruso dahil hindi naman niya kailangan umiscore, paambon-ambon lang sa attempts, meron siyang 2 points pero nasa 2 rebounds, 3 steals at 2 blocks, plus 17 siya sa net rating. Kasama pa doon si Cason Wallace na ganun din. Nasa 5 points, 4 rebounds at 3 steals pero yung perimeter defense nilang dalawa yung nagpahigpit sa OKC. Tatlo kasi yung perimeter defender ng Thunder, si Lu Dort, Caruso at Cason Wallace. Yung meron ng D-depensa sa harap ng offensive player tapos meron pang nakabantay na player na mag-a-anticipate ng mga pasa. Si SGA andyan pa rin, isa sa best all-around player sa NBA ngayon, scoring at defense pa rin. Yung position pa ni Josh Giddey parang wala pa sila nakikitang pamalit, either kasi si Isaiah Joe or si Wiggins ang nilalagay nila. Sayang yung nakuha nilang rookie si Dillon Jones, pwede pa sanang pandagdag sa young tree. Si Holmgren naman, 3 straight ng games na merong at least 20 points. Versus Atlanta Hawks, nasa 25 points, 9 rebounds at 4 assists. May kasama pa yung 6 na blocks. Kapag namimiso pa si Holmgren, parang pader sa ere dahil sa verticality. Meron kasi nagko-compare kay Anthony Davis at Holmgren dahil parehas silang shot blocker ng college hanggang pumasok ng NBA at versatile player din. Pero iba pa yung game dati ni Anthony Davis, mas versatile siya dati kumpara ngayon. Based naman kay Caruso, mahirap i-compare si AD at si Holmgren dahil malayo pa ang lalakbay ni Holmgren. Napako na nga sa 3 months. As a player lang, iba kasi yung accolades na nakuha talaga ni Anthony Davis at yung post play. Si Holmgren naman merong point guard skills at ang susunod naman makakalaban ni Holmgren ay yung best friend niya, si Wembanyama. So ito naman yung iniintay ng iba, natalo na ang Golden State kontra sa Clippers. Si James Harden, akala niya pa teammate niya yung referee, pinasa yung bola. Dito talaga nasubukan yung Golden State na mukhang naglalaro si Gerardo para sa Clippers. Ang lakas pa rin kahit walang kaway. Sinibak ni Zubac yung Warriors sa paint. Naubusan ata yung Warriors pagdating sa 3-point area. Niluluwa na yung mga tira ni Buddy Hield. Kahit bukang-buka na yung kay Buddy Hield, hindi pa rin pumapasok yung mga 3 points na pinibitawan niya. Nagkakaproblema pa siya sa defense sa kabila kasi napapaul pa. Na-injured pa nung last quarter si Steph, na-twist yung pa, iika-ika pang maglakad papasok ng locker room. Na-injured yung pa ni Steph 1 minuto after niyang pumasok ulit sa game. Parang nadula si Steph nun at agad din umupo agad sa bench. Nung nawala si Steph nun, lamang pa ng 10 yung Clippers pero naibaba ni Wiggins yung lamang sa 3. Yung Golden State nga lang sa 3-point area pa rin tumitira. Nalulusutan pa sila ni Zubac sa kabila kasi nga gumagamit ng press yung Golden State kaya nagiging open naman yung player ng Clippers. Sibak na sibak kay Zubac yung Warriors, 23 points, 17 rebounds, 6 assists, 10 out of 19 sa field. Si James Harden naman, 23 points, 7 rebounds, 11 assists at 9 free throws. Si Norman Powell nasa 20 points yung second half. Si Buddy Hield na ubusan ng 3-point shot, 8 points at 1 out of 9. Si Wiggins naman, pasok pa rin 29 points kaso nga lang walang katulong ngayon. Pareho namang struggling sa 3-point area yung Warriors at Clippers pero yung Clippers 58-38 sa points in the paint. Kahit hindi pumapasok yung ilang 3-point shot nila, may Zubac naman sa loob. Easy play pa yung iba. Mukhang naging contender pa yung Clippers ngayon kahit walang Kawhi sa lineup para mas gumanda pa nga yung rotation nila dahil hindi naiipit at nag-aalala na mawawala si Kawhi sa susunod. Gumanda pa yung laro ni Zubac kasama itong si Harden kasi siya yung unang papasahan kasi ni James Harden dun. Sa 3 games, meron agad si Zubac na 22 points at 13 rebounds per game.